kana bitong mapaisip ka nga the more nimo nakilala si Jesus Christ, the more ka naga-worship, naga-duol sa yaha, ginabuhat nimo ang tanan, naga-daily devotion ka, nagaampo ka, nagasunod ka sa yaha, nagasunod ka sa imong mga leaders, sa imong pastors, pero the more ka nagkaroon ng daghan og problema, i-compare sa mga tao nga kalibutanon nga walay Kristo sa kinabuhi, walay gibuhat kundi ang pagsugal, mag-inom, mga kalibutanon nga mga masasamang gawain nga wala man sila problema. Kay kabalo ka igsuon, si Satan ang father of lies. Siya ang amahan sa kasinungalingan. Alam naman natin na si Jesus is a father of truth. Siya yung amahan ng katotohanan. So dito sa mundo, mayroon lang dalawang klaseng tao, no? Ang masama o ang mabuti. So kung ikaw papiliin, saan ka? Siyempre doon tayo sa mabuti. Pero si Satan, hindi titigil sa paggawa ng mga masama para ikaw ay linlangin. Kasi ayaw ni Satan na mapalapit tayo ng husto kay Jesus Christ. Kasi alam ni Satan na sa bandang huli, matatalo siya. So naghanap siya ngayon ng mga kakampi. So kitang mga tao dito sa mundo, kita yung mga subject niya para linlangin. Kasi siya nga ang father of lies, siya ang amahan ng kasinungalingan. So walang mga totoo. Sinasabi ni Satan dito sa mundo, puro kasinungalingan. Pero alam mo ba na ang totoong peace, totoong katiwasan, kalinaw diri sa mundo ay matatagpuan lamang natin kay Jesus Christ. Kasi ano ang sabi ng Lord sa kanyang salita sa John 16:33? Babasahin ko lamang mga kapatid. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So dito daw sa mundo, magkakaroon ng maraming trouble, mga iba't ibang digmaan, away dito, away doon, kahit saan sa mundo. So napapansin naman natin, pasama na ng pasama ang mundo. Pero kay Jesus lang natin matatagpuan ang totoong peace, totoong unity, totoong pag-asa natin. No? So kay Jesus natin na matatagpuan. So isipin natin sa ating mga puso na si Jesus na overcome na niya ang world. Anong sabi niya sa katapusan? I have overcome the world. Napagtagumpayan na niya ang mundo. So wala tayong gagawin kundi sumunod sa kanya kung ano yung mga will niya para sa atin. So ginawa tayo dito sa mundo para sambahin siya, i-worship siya, hindi gawan siya ng masasama. So ikaw nga nakakilala kay Jesus Christ, be prepared kasi ikaw yung number one nga inaatake ng kaaway. So nasa sayo yung lahat ng mga masasamang temptasyon. Kaya napakahalaga rin ng prayer na bago tayo umalis, bago tayo mag-start na trabaho, ano yung mga pinagkakabisihan natin, we should pray. We should pray kasi prayer is the most powerful in the world. Hingi tayo ng gabay, protection kay Jesus Christ na ilayo tayo sa mga temptasyon. Number one talaga yan. Kasi pagdating natin sa isang lugar o anong trabaho natin, ang tangka ng kaaway, mga kampo ni Satanas, nandyan palagi, nakaprepare sa atin. So pansin mo na papunta ka ng simbahan, maraming mga struggles, maraming mga pagsubok na gusto ni Satan na hindi ka makasimba, hindi ka makaworship sa Kanya. But thanks God, mayroon tayong Diyos na nagpaalala sa atin na siya ang Diyos, siya ang Hari, siya ang Father of Truth, siya ang katotohanan. Diba? Ano yung sabi niya sa kanyang salita sa John 14:6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya daw ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ng Diyos Anak. Kaya ngayon pa lamang mga kapatid, na pagtagumpayan na ng Panginoon ang mundo. Diba? Bumaba siya dito, nilansang sa krus at after ng 3 araw na buhay, Jesus is still alive. Hindi patay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Be remind sa mga pilo Christians ko, ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, ano man yung faith mo, continue to serve the Lord, Father God, di ba? Anong sabi sa kanyang salita din sa Psalms 7:11, God is a righteous God, a God who displays His wrath every day. Ang Diyos, ang totoong righteous na tagahukom sa atin. Kaya sambahin natin siya sa katotohanan at dahil siya ang tunay na daan. So God bless mga kapatid. Sana naging pagpapala ang napakaiksing mensahe na ito para sa lahat. So hanggang dito na lamang. God bless kapatid, kaibigan.